They're still warming up. Meron na? Okay, go ahead. Yes. The first question will come from Sir Robert Recantina of Manila Bulletin. Hello, magandang gabi po. And Miss Marty, congratulations for a very informative and interesting series. So we'll be waiting for that in the rest of the series po. So pero my question is, why did you produce Alam Filipino and saan po talaga nanggaling yung hugot for you to come up with a series like this? So, Team MMPI has always been on the lookout to best serve God and country. So, the best way we can is really by producing something that that we can all be proud of. And personally, it's my way of giving back and serving the country. And for my last question, in terms of production, paano yun talaga ito pinagandaan? Alam Filipino. Sir, the operational word really is love. Binuhusan ng pagmamahal yung production from pre-production, from research, scripting, to production, to post-production, color grading, music, sound design. Talagang binuhusan namin ng pagmamahal para naman, pag napanood na ng mundo, talagang masasabi mo, nakaka-proud maging Pilipino. Alright. And then, maraming salamat po. Congratulations po. Thank you. So it's on Netflix all over the world, not just Netflix Philippines, it's all over the world. Next question? The next question will come from Alan Policarpio of Philippine Daily Inquirer. Hi, good evening. Congratulations po. Na-mention na kanina yung about yung global release nga po nito. Can you tell us more about that? Paano niyo siya na-push to have this shown worldwide? And kapag napanood po siya ng mga ibang lahi, ano po yung gusto niyong parang take away nila from our culture? Actually, bago namin produce yung series, ang unang tanong namin, ano nga ba ang Filipino? What is Filipino? So, throughout the series, masasagot yung mga tanong na yun. As you've seen in the culinary episode, in the music episode, in the architecture episode. Of course, dahil maiksi lang yung oras natin, it's 30 minutes per piece, per episode. We really tried to answer that question. And there are so many more facets of being a Filipino that we can also show to the world. But this is a glimpse of what we Filipinos are. Kumbaga yung culture natin, na ibahagi namin a glimpse of it. So, hopefully it's something that the Filipinos here in the abroad will appreciate and also support. And dun sa mga makakapanood pa na hindi natin kalahi, sana mas maintindihan nila, yung palang Filipino food, yung palang Filipino music, yung palang Filipino architecture. And nabanggit nyo rin kanina, ang daming challenges. So, can you just parang walk us through ano ba yung mga na-experience natin, paano natin siya nagawa ng paraan? Challenges, siguro sa kahit anong proyekto talagang maraming challenges. But the way we looked at it really is that the project is a blessing. It's a blessing because we're able to really show to the world what we Filipinos are made of and what Filipinos are. So more than the challenges, talagang blessing siya. And not a lot of people are able to produce materials na ganito wherein we can all be proud of our roots. So it's really a blessing, sir. And last na lang po, marami tayong topic na pinakita like food, music, architecture, pero sa tingin niyo po, ano yung kumbaga nagtatahi sa mga bagay na ito that makes it uniquely Filipino? Siguro yung ating, because of the many islands that we have in the Philippines, we do have a rich culture, a rich heritage, but it's really the stories of the Filipinos. We all know what it means to be Filipino. So it's really just about showing to the world what we Filipinos are made of. We're so talented. This room is full of talent, di ba? Nakita niyo naman yung sa culinary, music, architecture. You will also see sausawan in the art. Grabe. Kaya nga sabi ko, I'm overwhelmed with legends in this room.
So there's so many things to be proud of as Filipinos, and it's high time that we really promote, us being proud of our culture and heritage. Thank you, sir. The next question will come from Neri Alma of GMAnetwork.com. Hi, good evening. Yung series yung documentaries na napanood natin ngayon, parang comparable siya dun sa mga foreign documentaries na about culture din. I'm just curious, paano ba yung pagtahi ng story yan? Or paano yung ginawa yung story? Is it the same as yung paggawa nyo ng local documentaries? Siguro magandang makasagot ho niyan si Jiggy kasi siya po yung gumawa ng storya. And with that, we'd like to call on Mr. Jiggy Manika. Hello. The way na nagsusulat kasi ako, ayokong nakakakita ng pattern. Paano ko siya sinulat? Nagsimula siya dun sa premise na very generic. Ano nga ba yung Filipino? And then we broke it down to ano kaya yung topics na pwede nating gawin if ever gagawa tayo ng storya. So from there, doon namin siya hinimay. Naggumawa kami guide questions, the usual process. But in terms of storytelling, siguro ang masasabi ko yung parang driving force niya na question in my mind pa rin. Very personal na bakit ba pag halimbawa maghahanap ako ng pagkain Pinoy, usually parang street food lang siya. Pero maghahanap ako ng other cuisine, bakit parang pang high-end siya? Doon nga sa barangay namin, may Vietnamese food. Masarap siya. Pero bakit wala siyang yung usual pagkain Pinoy na pupuntahan mo talaga? Makakapunta ka pero mahal. Parang, yun yung parang general idea na maybe kailangan natin siyang mas ipakilala pa. So, magulo ba yung sagot ko? Pero, sorry. Pero yung general idea is, ano nga ba yung Filipino? Yung ulit-ulit na intro, ano nga ba yung Filipino? And pagdating sa pagkain, paano natin siya i-define? So, pinakita natin yung case studies na ano ba yung sisig, ano ba yung sinigang. For example, pwede bang yung foreign na corned beef na ginawang sinigang, matatawag pa ba siyang Filipino? So, dinefine natin siya. At yung sisig, parang may evolution pa pala siya na nangyari. So, yun yung paano ko ba i-capture yung sagot? Yun yung nakita namin. Again, paulit-ulit kong sasabihin na ang pinaka talagang masasabi ko na natuto ako would be yung architecture din kasi for the longest time nakikita natin siya din sa mga, di ba, yung mga artwork, parang street art na bahay kubo, pag pinicture mo, parang sorry for the term, pero dampa o kaya sa bukid. Pero ang inspiration pala siya at DNA pala siya ng modern day architecture. Sorry, gulo na sa pa. But to summarize, ang basic premise lang dito is ano ba yung sariling atin? At pwede ba siyang ipagmalaki? In the case of music, yung tanong doon is
pwede ba tayong lumaki as a brand or as an art na hindi yung pag nag-concert tayo, Pilipino pa rin yung crowd natin abroad. Parang ang pangarap ko, di ba? Ang pangarap din ni Mr. C, maging global tayo. In the sense na parang nanonood ako ng Coldplay pag pumunta sila dito, pero ako ba pag nag-concert doon, papanoorin ng Coldplay? So parang gano'n na yun yung gusto ko sana personally ma-achieve. Pakilala natin, makilala tayo, dalhin natin yung art natin, dalhin natin music natin, dalhin natin yung pagkain natin. Because yun yung easiest route paano tayo magpapakilala. Naniniwala ako na bata pa yung mga nakagawian natin, yung kultura natin, dahil nga sa dami ng influences natin. So, I guess parang in a way advocacy din siya na ma-sort out natin kung sino tayo. Hindi ko sinasabi na parang sinosolo namin yung work or binabalikan namin yung work, pero nagtatry kami mag-contribute using modern technology, using the streaming platform, through the streaming platform, na may pakilala natin sa mundo kung sino tayo. Ang gulo, di ba? Pero ganun yung thought process ko talaga ng una. Thank you for, talking us through that process. Okay lang. Kasi ibig sabihin, meron pa sigurong susunod at susunod pa, like a season 2. Or meron pang mga topics na hindi pumasok dito sa season na ito na pwedeng possible for season 2. Yun. So, actually, bago tayo bago tayo mag-season 2, dapat supportahan muna nila yung season 1. Season 1. I love Filipino. So, yeah. Marami pa because yung like sa food, konti lang yung na-discuss namin, 'di ba? Parang hindi pa natin siya na-breakdown to specific locations. Ang dami pang pagkain sa Pilipinas na kakaiba. So, yung pagpunta naming Western Mindanao, yung effort to go to Pampanga o kaya to NCR, parang konting-konti lang yan, wala pang 1%. So I'm sure marami pang madidiscover pagdating sa pagkain. And gusto ko lang din idagdag na yung nabanggit ni Marnie na parang punong-puno ng pagmamahal yung materials. Yung video, yung the way we shot, the way she led production, because may mga napapanood tayong iba na parang hindi naman sa pag-ano, pero hindi ko ma-feel yung ganda ng Pilipinas. Parang nakakalungkot na parang minsan poverty porn yung nangyayari na kailangan ba talagang pakita yung dugyot? Pwede ba pakita yung maganda? So hindi ko siya na-sugarcoat, pero alam nyo yan, parang kahit punta kayo abroad, hahanap-hanapin nyo yung Pilipinas. And sana yun yung maging effect, yung maging impact na ma-miss din ng mga nasa abroad na Pinoy, yung Pilipinas, at lalo na lang ipagmalaki kung anong meron sila. Huwag na lang ikahiya, dahil nung nabanggit ni Chef na parang Chef Claude kanina na parang nagkaroon ng food shaming before, natakot tayo pakilala yung pagkain natin, kinakain natin na nakatago, yung mga pagkain natin. Parang huwag nating ikahiya, pagmalaki natin. And yun yung sinusubukan ng Team MMPI na gawin, na pagmalaki natin, short of saying, pagyabang natin yung sariling atin. Kasi
walang ibang gagawa. Gaya nung nabanggit ni Architect Jello, walang ibang gagawa. Pilipino lang talagang gagawa niyan, yung magmamalaki niyan, yung sarili natin. So, pagpatuloy natin yung ganung gawain, and if we are to, like, if I am to make or write parang season 2, ang daming magaganda pa sa Pilipinas na pwedeng gawin. Kailangan lang talaga maging conscious tayo, huwag tayo masyado magpadala sa napakaraming issue na hindi na natin nakita yung art natin, hindi na nakita yung nature natin, hindi na nakita yung talent natin. Parang sobrang napagod na tayo sa mga trabaho natin. Bigyan din natin ng moment ng paghinga yung sarili natin. At sa June 12 yun. Sa June 12. Thank you. Thank you, Mary. The next question will come from Nikki Wang of Manila Standard. Hi, good evening. Yeah, Nikki from Manila Standard. First of all, congratulations. I had several goosebumps moments sa bawat episode, especially dun sa music. In the first 3 episodes, you discussed music, food, and architecture. Ano pa yung remaining 2 topics that you're going to discuss in the last 2 episodes? So there's a Sausawan episode and an art episode. Mm-hmm. And now you have 5 topics. How did you arrive at these topics to encapsulate the Filipino pride? Actually, dapat 4 lang yun. Yung Sausawan, parang na-inspire lang kami dun sa sinabi ni Rico na ang ganda-ganda na ng album niya, tapos kailangan lang niya ng isang walang kwenta na kanta, parang gano'n. Pero, it turned out na ang dami namin natutunan dun sa Sausawan. Ayokong ikwento lahat, pero alam niyo, parang dahil sa Sausawan, meron tayong isang bayani mula sa Sausawan. And nakakatuwa na yung Sausawan, very Pinoy. Parang alam mo yun, yung ice cream ginawa natin Sausawan ng French fries. Parang walang gumagawa. Yung gravy ginawang sabaw. Very Pinoy yun. Ano pa ba? Yung mga tamis-anghang na mix na ginagawa natin, yung fishball, di ba parang kumain ka na ba ng fishball na walang Sausawan? Parang napakalungkot naman pamumuhay. So, yun yung napadagdag, and yun nga, it turned out na meron siyang historical relevance sa buhay ng mga Pilipino. Hanggat maaari, hindi namin mas highlight namin yung insights ng mga interviewees. Kung napansin nyo, lesser voice-over, wala na yung mga stand-upper na ginagawa ko na bibida ako doon, dito tayo, diba? Makain ako ng fishball. Konti lang yun, very minimal. Kailangan ko lang itawid yung eksena ni Kuya Ryan sa Aling Lusing Sisig, kasi kakain ako sisig. Pero, yung mga eksena na ginawa is more insights. Sila'y nagsasalita, sila'y nagkukwento para talagang sila yung sources ng information. Yun yung goal ng format na ginawa namin. And then, okay. Sige. Yes, boss. No, sorry. I just told Jiggy. I just want to acknowledge the presence of Mr. Elmer Padilla from the art episode. Sir Elmer. Si Sir Elmer po is a chinelas artist na yung works po niya are panoorin niyo na po, but well loved by Hollywood stars. Sir Elmer Padilla. Wala.
Hasbro lang po ang mga clients ni Sir Elmer. Yung Transformers na toys siya po. So, yun, basically, 4 episodes, malalapit sa atin, pagkain, musika, architecture, and art. Tapos dinagdag namin yung Sausawan na meron naman kaming natutunan. Sorry, hindi ko pwede. Gusto ko yung kwento pero... June 12. Holiday yun. So, Okay na lang. kailangan talagang... Since ipapalas po ito sa Netflix, was it easy to sell this content to Netflix? How was the process like? It's actually a pitch project sa Netflix. So it's a pitch project.